Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Meron tayong update ngayon sa nangyayari sa Iran. Donald Trump ay naganda na daw ng tinatawag na ground invasion gamit ang boots on the ground o itong trupang aatake gamit ang kalupaan. Ito ay composed of 50,000 elite Marines, soldiers ng Amerika. At kahapon lamang ay meron tayong nabalitaan na mga helicopters na nakapasok na sa loob ng Iran. Sa loob ng Iran space, hindi natin alam kasi classified kung saan naglanding yung mga helicopters, pero sa balita natin ay nag-drop lang ng mga sundalo. Hinuhulog yung mga sundalo, nag-parachutes, paratroopers. Kaya hindi natin alam kung saan sa sentro ng Iran nagtatago yung mga paratroopers na nakapasok na. Ang dami-daming helicopters. Meron akong nasa Fox News Channel na daming helicopter talagang pinasok na ang loob ng Iran para mag-drop off ng mga sundalong Marines na nakaparachute or mga paratroopers. Ito na siguro yung bali pasiunang grupo or tropa na nakapasok na nandiyan na sa loob ng Iran. Well, ngayon ay hindi pa natin nakikita o nalaman ang nangyayari kasi ang lumalabas ng mga balita ay halos one day delayed. Halos one day delayed or 12 hours delayed bago nila ipalabas, kasi bawal yan na ipalabas kaagad. Ng mga news channel, bawal yan kasi malalaman ng IRGC kung anong ginagawa ng Amerika. And in the meantime, meron tayong video rito galing sa ating kaibigang Good News Philippines. Ito'y update niya kahapon sa nangyayaring pagbubomba ng Iran, which is sumisigaw na ang Iran na ayaw na niya. Kung bata pa yan, sabi ng Iran, ayaw ko na, tigilan nyo na, yung ganun yung sigaw eh. Pero itong mga mouthpiece ng Iran, yung mga nagsasalita ng mga spokesperson, ay ang sinasabi palagi ay kayang-kaya daw nilang tapatan ng Amerika sa giyera. Naku, ang layo-layo naman ng na yan. Kaya nga, durog na sila eh. Kasi itong mouthpiece spokesperson or mouthpiece ng Iran ay grabe talaga kung magsalita. Akala nila na meron pa silang lakas, meron pa silang mga armas na kayang itapat sa Amerika. Wala na nga eh. Yung kanilang mga interceptors ay mga machine gun na lang. Wala na silang interceptors para sa mga jet fighters ng Amerika na naghuhulog ng mga bomba. Kaya si Donald Trump sa balita kagabi, sinabi ni Donald Trump sa media na itong pag-isipan niya nga ang ground invasion kasi hindi masugpo yung mga Iranian na bigla na lang lilitaw tapos magpaputok ng missile gamit yung kanilang truck, na pagkatapos magpaputok ng missile ay magtatago na naman sa mga tunnel nila sa bundok. Labas tago yan eh. Kaya hindi mabomba. Yung iba na nakikita kagad ng eroplano, yun yung tinatamaan. Pero yung iba na mabilis magtago, ay nakapagtago siya. At pwedeng aatakin na naman siya, lalabas na naman siya sa lungga. Ganun kaya kailangan ng troops on the ground para i-clear out itong mga tunnels, mga underground tunnels na merong mga nakatagong mga missiles, drones, at mga trucks na itong tinatawag na mobile artillery units. Itong mabilis magtago gamit ang mga trucks na may mga lulan na mga mid-range missiles. Alright, at narito na ang video galing sa ating paboritong channel, ang UNTV. Atin panoorin. Patindi ng patindi ang mga pagbabanta ng Amerika at Iran sa isa't isa. Ang punot dulo pa rin ay ang Strait of Hormuz.
Sa kanyang panibagong ultimatum, sinabi ni United States President Donald Trump na sa bawat isang barko na aatakihin ng Iran sa Hormuz Strait ay tutumbasan nila ng isang pagsabog ng isang tulay o isang planta ng enerhiya. This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard, and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it. Batay sa ulat ng international media, ipinagbigay alam na ng Amerika sa Israel ang mga susunod nitong hakbang at sa pagkakataong ito, magsusugo ang Amerika ng heavy bombers gaya ng supersonic B-1 bomber na kauna-unahan simula pa ng laban nito sa Iran. Pero ang Iran nananatili sa kanilang prinsipyo, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ayon kay Iran Foreign Minister Syed Abbas Araghchi, anumang agresyon at pagsira sa mga infrastruktura ng Iran ay may matinding kapalit. At sinumang tutulong sa pag-atake sa kanila, anumang klase ng suporta ang bigay sa kanilang kaaway ay ituturing na rin nilang target. Kaugnay ng Strait of Hormuz, inihayag ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na nilagyan na rin nila ng bomba ang Omani Corridor, ang ruta na itinakda ng US. Kasunod ang babala sa mga barko na huwag nang dumaan doon at huwag maniwala sa pangakong seguridad ng Amerika. Nako, itong IRGC talaga, itong mga spokesperson ang nagbibigay ng problema sa IRGC. Kasi kahit wala nang bomba na nilagay diyan sa Hormuz, kasi nga, una ay na-cleared out na yan ng Amerika, at kailan lamang ay mayroong iniiskorta ng Amerika, kahapon yata o nung isang araw, na nasa pitong oil tanker na malalaki, nakalabas-pasok na, nakakuha na ng langis diyan sa Gulf State. Dumaan diyan mismo sa tinatawag nila na Oman at Hormuz Strait na sabing nilagyan daw ng mga bomba. Ay nako, nananakot lang yan para wala nang makapasok, na walang papasok na mga barko para bibili ng langis sa Gulf State or sa Arab State. Kaya itong sinasabi nila na may mga bomba sa Oman at Hormuz Strait, bakit lalagyan ng bomba ng ng IRGC? Dumadaan din sila diyan eh. Mga tarantado talaga yung mga tao na yan. Kaya ito na ngayon, tatapusin talaga sila ni Trump. At hindi lang mayroon akong nabalitaan mga kababayan na sa final blow na gagawin, final attack, kapag mayroon ng invasion on the ground na gagawin si Trump, ay tutulong na ang Israel, magbaback up ng Israel. Kasi ang Israel ay eksperto sila sa clearing the ground na na pag-atake. Kasi yung IDF soldiers ng Israel ay eksperto yan. Kasi sa Lebanon at sa Gaza ay napasok nila at nag-cleared out nila ang lahat ng mga tunnel, napasok nila mismo at binuhusan nila ng mga konkreto ang mga entrances para hindi na magagamit ito. Kung ako ay usok na may lason na may poison poisonous gas ang ibubumba ko sa mga tunnel para magsilabasan yung mga walang hiyang mga IRGC na yan. Alright, tapusin na natin ang balita, courtesy ng UNTV. Sinabi ng IRGC na ang dapat umanong gawin ngayon ng mga barko ay makipag-ugnayan dahil ang gitnang lane ng Hormuz Strait ay may nakaplanta pa rin pampasabog na una nang inilagay ng Iran noong simula pa ng gyera. Ayon kay Iranian Parliament Speaker at Chief Negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf, patunay ito na hindi sila papayag na maargabyado kung hindi sila makapagbebenta ng langis dahil sa blockade ng US sa kanilang mga pantalan. Wala ring iba pang rehiyon na pwedeng maglabas ng kanilang langis. At kung hindi sila ligtas at ang kanilang mga infrastruktura, ang seguridad ng lahat sa Strait of Hormuz ay nasa kanilang desisyon at walang magagawa ang Amerika. Ilang beses na aniya nilang inulit na hindi na babalik sa dating sitwasyon ang paglalayag sa nasabing shipping lane. Sa pinakahuling ulat, binomba ng US ang Iranian border ng Shalamsheh, Iraq. 2 individual ang nasawi, ayon kay Professor Muhammad Marandi.
Ang Shalamshe border ay pangunahing transportation hub sa pagitan ng Iran at Iraq. Ang pagsira sa nasabing border ay posibleng magparalisa sa palitan ng tropa ng dalawang bansa sa laban ng mga ito sa Amerika. Walang iya talaga tong Iran, mga kababayan, no? Kasi kung hindi daw sila makapagbenta, hindi sila makakalabas sa Strait of Hormuz, hindi makalabas yung kanilang mga tankers, oil tankers, ay lalagyan daw nila ng mga bomba para hindi rin makakalabas yung mga oil tankers ng Gulf State or ng itong mga bansang Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE. Ang Saudi ay may sariling daanan siya, di ba? Meron siyang labasan doon sa El Bab Mandeb, yung parang Strait of Hormuz din na makipot din ng daanan sa Red Sea, na ngayon ay sinasabing isasara din daw ng proxy ng Iran na mga Houthi rebels sa Yemen. Pero sabi ni Trump, walang problema sa Houthi rebels kasi meron ding mga Yemeni army na kukumpronta din sa Houthi rebels. Yung mga Yemeni army ay back up yun ng ng Saudi Arabia. Sinusulduhan ng Saudi Arabia yon para mabantayan ang Red Sea ng Yemeni army. Ito namang mga Houthi rebels, isang parang maliit yan na na estado sa loob ng Yemen na back up ng Iran. At yan yung mga magsara daw at magipaggyera sa kung sino man sa Saudi Arabia or sa Amerikana ko. Wala sila sa kalingkingan ng Amerika, kaya sabi ni Trump, kung ayaw ng Houthis na magkaroon ng problema, ay wag nilang galawin, wag nilang isara ang El Bab Mandeb o itong daanan ng Saudi Arabia diyan palabas sa the Red Sea. Okay, so ito namang bagong balita na umaatake na daw ang Iran sa Kuwait. Gusto daw na i-ground invasion ng Iran ang Kuwait para daw ma-hostage yung mga sundalong Amerikano doon. Anong akala nila sa mga sundalong Amerikano? Walang mga armas, walang training at madali nilang makuha. Hindi pwede yon. Kasi merong aerial support. May mga eroplano, isang tawag lang ng mga sundalo diyan sa Kuwait na destino, sundalo ng mga Amerika, isang tawag lang sa kanilang headquarters na malapit sa Kuwait. Ay siyempre magpadala na yun ng backup, di ba? Aerial support eh. Kaya mahirapan ang Iran diyan sa pag-invade sa Kuwait. Napakatarantado naman. Bago sila makarating doon, dadaan muna sila sa Iraq at sa Syria. Ang Iraq at Syria ay merong mga base militar ng Amerika. Kaya doon pa lamang ay maambus na sila doon bago sila makarating ng Kuwait. Kaya wala talagang mga utak. Walang war strategy, walang utak, hindi nag-iisip. Kamatayan yung pupuntahan nila kapag papasukin nila ang Kuwait, mga kababayan. Dahil yung Arab state ay magkampi-kampihan yan kasi magkadugo lang yung mga mga hari. Kaya kapag inatake nila ang Kuwait, siyempre hindi lang Kuwait ang kalaban nila, pati ang Saudi, pati ang UAE, Bahrain, Qatar at iba pang mga bansa diyan sa Gulf State. Alright, anong masasabi nyo dito mga kababayan sa mga nabalitang i-invade daw ng Iran ang Kuwait? At si Donald Trump naman ay i-invade ang buong Iran using the ground troops or boots on the ground na mayroong bilang na 50,000 mahigit na elite troops, boots on the ground, at papasukin ang loob mismo ng Iran para sa surgical operation. Okay, so ako magpaalam na. Maraming salamat hanggang sa muli. Sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe, at sa aking mga avid followers, ako'y laging nagpapasalamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.